Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko OFW. Good morning po sa inyong lahat. Magandang hapon Pilipinas. At happy Sunday. So ngayong araw na to ay December 29 at bukas. Uy, susundin na. Bukas sa saniban si Bongbong Marcos ni dating Pangulong Panot na si Pinoy. Dahil pipirmahan niya bukas ang mahigit 6 trillion pesos na 2025 budget. May balat siya doon at binukilya iyon ni Atty. Topacio. May upload ako niyan kahapon. So, ngayon ay naglabas ng pahayag itong Publicos Asia Survey na kung saan ay number 1 na na-achieve ni Bongbong Marcos sa kanyang administration na magtatatlong taon ay corruption. Alat naman. Maraming ang nag-iingay sa social media na yun, kahit mga generals, mga retired generals ng iba't ibang ahensya ng armed forces o mga men in uniform. Nakaano na sila. Nakikita na nila ang matinding korupsyon at mahal na bilihin, yung inflation na yan. So ngayon, tinanong si Bongbong Marcos, kailan ba to? Anong sabi ni BBM daw? A lot of noise. Tapos, a lot of noise. Balita ito ng Philippine Star, no? But, the nation stable, sabi ni Bongbong Marcos. So, maingay lang daw yung kagaya ko. O, mas marami pang mga sikat na social media influencer. Na maingay lang daw, pero stable ang nation. Pero anong nangyari? Pagiging stable ang nation. O, di ba kamakailan iyon? Nag-warning ang International Monetary Fund kay Bongbong Marcos na kailangan niyang isuli yung mga pirang kinuha niya sa Land Bank at saka sa DBP dahil nanganganib na malugi ang dalawang bangkong ito na kinunan ni Bongbong Marcos ng billion, 50 billion or 76 billion ba yung sa ano. Kasi una yun, 50 billion sa Land Bank. Doon na inilagak sa kanilang Maharlika investment scam na kung saan ay kasabwat niya ang kanyang anak na si Sandro Marcos. At of course, ang kanyang buhayang insan sa Kongreso na hindi kanin ang nilulunok kundi billions of pesos na pirang nilulunok at nilalagak din ni Romualdez sa kanyang bondat na tiyan. Hindi pagkain, pera. So, ayun. Tapos, alam naman natin, itong Land Bank, kung sino man yung pinakamataas na officials dan, tragis kayo. Stable pa daw yung pera ng mga depositors at mga tawag dito, yung mga nagretiro na, ng mga pensyonado. O kamakailan din iyon, yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Na-booking din ng COA. Na ninanakawan ni Bongbong Marcos ng 117 billion pesos. So, paano na ngayon yung mga depositors sa mga bangko? Mag-withdraw na kayo kung malugi yun, wala na kayong matanggap kahit 5 luling dahil yung insurance na 500,000 pesos, wala nang maibalik sa inyo dahil kinuha ni BBM. So ngayon ito, corruption. Nangunguna under Bongbong Marcos administration. Galing. Lagi ng achievement, BBM. Ito yung pahayag ng Publicos Asia before mag-end of year 2024, President Marcos faces key issues on corruption.
19%. At after corruption, ang sumunod, inflation. So, yung mga sinasabi ng mga iho di puta dyan sa Philippine Statistic Authority, na 2.3% na lang, 3.2% na lang yung inflation, dinodoktor lang po nila yon para hindi magalit ang taong bayan. Pero kung susumahin mo sa mahal na bilihin ngayon, hindi lang yung 2 or 3%. Andito, 17% ang impact. So, ayon dito, ayun, si BBM ba? Si BBM, nakawatan na BBM. Ay, tanga talaga tayo sa totoo lang. Alam naman natin kung anong karakas ng tatay nito noon. Hindi pa tayo nakinig kay Pangulong Duterte. Or saan pa yung Pangulong Duterte? Hindi tayo natuto sa kasaysayan talaga. Mapagbigay talaga ng chance ang taong bayan. Ang problema lang kasi, dito sa mga tao na to na binigyan natin ng pagkakataon na ayusin ang masamang record ng kanilang pamilya sa loob ng ilang dekada, aba, mas dinagdagan pa ngayon, putang inang yan. So, ayon dito sa service period November 29 to December 3, 2024, based sa 1,500 daw na interview ng Publicos Asia, most pressing national issue that affecting the overall performance of President Ferdinand Marcos Bangag Jr. Ako lang nagdagdag ng bangag ha. Ito. Number 1, bago mag-end of year 2024, corruption. 19%. Inflation, 17%. Perception on President Ferdinand Marcos' weak leadership. 9%. Issues with China's claim to the West Philippine Sea territory. 7%. Itong pang-apat, active involvement of First Lady Liza Palaka, Aranita Marcos. Ako lang nagdagdag ng Palaka. On President Ferdinand Marcos Jr. governance, 7%. Viral video allegedly showing President Ferdinand Marcos Jr. using illegal na yung kanyang singhot-singhot, 6%. So yung pang-7, illegal drugs, 5%. Pang-8, kasi number 1 to 14 to kung ano yung mga na-achieve ni Bongbong Marcos bago matapos ang 2024 na taon. Pangwalo, alleged connection between President Ferdinand Marcos and First Lady Liza Kokak Marcos with illegal pogo. Anong alleged? Andun nga yung mga picture nila ni Cassandra Ong, yung si Rainer, ano ba apelido nun? Yung may-ari ng pogo dyan sa Porac, Pampanga. Yung mga family tree, picture nga sila doon. At binuking na yun ni Pipi Sara. Na may mga, sila Martin Romualdez. Na may mga pogo talaga silang mga hinahawakan na nagninigosyong illegal at na doon na nag-ano sa kanila. Nagre-remit. Tumatanggap, di ba? Si Pipi Sara mismo nagsabi niyan. Tapos, sa mga yung mga smugglers, hoarders, profiteers. Tumatanggap din di umano sila doon ng lagay at sabi ni VP Sara at pati sa mga drugista, yung mga drug lords. So 4% daw yun. Perceived lack of preparation and insufficient government response for those affected by severe tropical storm Christine and Typhoon Leon, 4%. 4% lang pala. Namigay pa siya doon ng pabahay na 4 na kahoy, 2 plywood, 2 yero, 1 kilong pako. Yung pinangako ni Bongbong Marcos na 1 million a year na pabahay niya
So, yun lang po yung totoo. Yung 1 kilong pako, 2 yero, 2 plywood, at 4 or 3 kahoy. So, yun lang yung totoo doon. Tapos, pang-11, napalpak ni BBM sa kanyang administrasyon. Ito matindi. Dahil nakikita naman natin ngayon, grabe ang patayan, paggagahasa, kung ano. Peace and order. Kaliwat kanan ngayon, mga nakawan, akyat bahay, at kung ano-ano pa. O kamakailan din iyon. Ilang pulis, sundalo ang namatay. Doon sa Rizal, 1, 3 sa Basilan. Inambos doon sa Basilan. Number 12, peace and order pa rin. Number 13, so pareho na, peace and order, 11, 12, tag 3%. So number 13, importation of agricultural products. Number 13, halos nga kinakain ng mga Pilipino ngayon sa Pilipinas, import na. Kamakailan, dito pa nga yung balita na mamaya matapang na sinabi ng gobyerno ni BBM na mag-i-import sila ng 1 milyong metric na tonelada na bigas mula sa Pakistan. So number 14, perceived rice shortage. Paano kasi? Puro import ang gusto ng administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos dahil pag may importation, may komisyon. Di po ba? At syempre, marami silang mga kaibigan dyan, mga kamag-anak na nagnegosyo ngayon ng smuggle, ng huhod, ng mga kaibigang mayayaman, masaya ngayon dahil tiba-tiba sila sa administrasyon ni BBM. At ito pa yung nakakatawa sa administrasyong bangag. Noong nakaraang araw to, sa billionario.com, ito yun, puntahan ninyo, search ninyo, billionario.com. The Philippine economy has emerged as one of the fastest growing in Asia this year. Ay, Diyos ko. Posting a solid 5.8% growth in the first 3 quarters of 2024 despite geopolitical tensions and climate disruptions. Grabe ang panbubudol. The Philippine economy has emerged as one fastest growing in Asia. Tapos yun, ito pa yung nakakatawa dahil the country's growth outpaced key regional economies including Malaysia 5.2%, Indonesia 5%, sinisira ng China 4.8%, at ang Singapore. Kung sino pa yung mga bansa ng mga maunlad. Ito pa talaga ngayon ang bumaba ang kanilang ekonomiya. Singapore 3.80%. Nangunguna talaga ang Pilipinas. Sa economy growth, fastest growing economy in Asia. Sana all. Paano magkaroon ng fastest growing economy in Asia? Hindi mo din yun mararamdaman kahit may 5 ilang persenton. Kung yung inflation mo naman ay 17%, wala. Pampalubag loob. So ano ang pinakamagandang achievement ni Bongbong Marcos sa year 2024 bago matapos ito? Corruption. At well-known na naman sila, Marcos, sa iba't ibang panig ng mundo. Kurap ang tatay, kurap ang anak. Palakpakan.